Sabi mga kababayan ni Senator J.B. Ejercito na kung siya daw yung tatanungin, gusto niya na i-cut short na lang or tapusin na lang po ang Senate investigation ng Blue Ribbon Committee chaired by Coco Pimentel sa issue ng EJK. Ito yung sabi po ni J.B. Ejercito. Sabi sa report ng News 5, gusto ni Senator J.B. Ejercito na tapusin na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee tungkol sa drug war ng Administrasyong Duterte. Ayon sa senador, sapat na ang isinigawang nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Dinig upang makakalap ng mga testimonya at datos para makabuo ng rekomendasyon sa drug war. Naniniwala din si Ejercito na mas magandang tapusin na ang pagdinig at tutukan na ang mas mahalagang issue sa bansa. Iginiit din ng senador na mas makabubuting ipaubaya na lang sa justice system ang susunod na akbang kasunod ng mga revelasyon sa pagdinig. Sabi po ni JB, ako anya personally, I think we can cut it short. We all know for a fact anya, reality is that if it is a Senate or a House investigation, it's politically charged. Hayaan na natin yung mga concerned agencies to do their work with all the information and the facts that have been discovered noong nakaraang hearing. Ano niya, Mr. Maravillas, ang posisyon mo sa ganong recommendation, ganong sinabi ni J.B. Ejercito? Ang pasimono yan po ng Senate investigation, si Bongo, saka si Bato. Kahit kami, ayaw namin na magsagawa ng Senate investigation kasi alam namin, marami sa mga senador, kaalyado pa rin ngayon ng previous administration. Nakita natin, kahit tumalo na po si Tolentino sa administrasyon ng ating Pangulong Bongbong, ang sympathy niya kay Digong pa rin. Napakalinaw mga kababayan yung naging posisyon. Ni-remind yung Senate ng lahat ng mga dapat daw i-observe according to the rules para hindi mapilit si Digong na magsalita. Ganon pa rin yung nangyari mga kababayan. Dahil sa kayabangan ni Digong, inamin niya lahat. Lahat na yan. Mga members niya yan ng death squad. Ito niya, yung senador, si Bato. Death squad din niya yan. You see, salamat kay Senator Risa Hontiveros. The only senator, mga kababayan, babae pa siya. Ako, hindi ko man gusto itong si Senator Risa Hontiveros. But in this case, mga kababayan, let's give credit to where the credit is due. Unti-unti ko nang nagugustuhan po si Risa Hontiveros. Kasi tingnan ninyo, dahil sa kanyang mga Senate investigation, mga kababayan, si Senior Aguila, o di ba? Nakasuhan si Senior Aguila, mga kababayan. Yan po, si Senior Aguila, nakulong, naaresto. Dahil po kay Risa Hontiveros sa kanyang Senate investigation. So nagkabunga. Sino pa, mga kababayan? Si Alice Goo. Yan po si Alice Goo, mga kababayan. Nagsimula ng Senate investigation sa Pogo po, si Risa Hontiveros. O ngayon nakakulong at natanggal, mga kababayan, sa pagiging mayor. Mabuhay si Risa Hontiveros, nag-iisang magaling na senador. The rest po wala. O ngayon, bakit nakakulong si Pacquiao? Si Risa Hontiveros po, mga kababayan, ang nagsimula ng investigation in aid of legislation. O diba? At malamang sa malamang, by admission, mga kababayan, ni Bato mismo, na pwedeng magamit yung mga testimonies, malamang sa malamang makulong si Digong, makasuhan at makulong si Digong, kasama si Bato at si Bongo. Si J.B. Ejercito, mga kababayan, barkada ng mga Duterte. Kaya gusto nang ipatigil. Huwag itigil, idiritso lang. Hanggat nandiyan si Risa Hontiveros. Ang dapat nawala dyan, mga kababayan, tumigil sa
ibawal na sumali sa investigation si Bato at si Bongo. Sila pa nag-initiate. O ngayon, yung kanilang pag-initiate ng Senate investigation, hindi nila akalain, yun ang maglilibing sa kanila. Yun ang magbabaon sa kanila sa problema. Itang yan, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ang ating video. At huwag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, Aleco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Gilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Yan po yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Yan po mga bagong clients namin. Napakaganda at colorful at napakalinis ng aming gym po. Pati mga foreigners po pumupunta sa amin, mga British tourist po sila dito sa Legazpi. Na-set up na rin po yung aming mga brand new gym equipment. May treadmill na rin po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. Ngayon gustong ipatigil ni JBRC to kasi baliktad yung consequence, yung result po. Ituloy lang ninyo. At ako, hindi ko na rin kukontrahin na sumali sa Senate investigation si Bato at si Bongo. Kasi mangyayari niyan, habang sila ay daldal ng daldal, lalo na si Bato, during the Senate investigation, sinisira nila yung sarili nila. Self-destruction. Parang si Inday. O, diba? Kaya hindi na tayo, wala na tayong kontra. Dati sabi ko, bakit sumali itong dalawa? Dapat si Chis Escudero, hindi inayaan na si Bongo at si Bato, sumama, mag-inhibit dapat sila. Kasi unang-una, kasama sila sa inaakusa. So, kasama sila sa inaakusa, tapos kasama sila sa nag-iimbestiga. Anong klase yan? Pero hayaan na natin kasi alam naman ng ating mga mamamayang Pilipino. O di yung kanilang kawalang delikadesa mga kababayan, gusto nilang makisaw-saw lagi kasi ang intensyon nila to protect themselves in aid of self-preservation, hindi man legislation. O di hayaan na natin sila na mag-self-destruct during the Senate investigation. Di ba? O ito, mga kababayan, baliktad yung na-achieve ng Senate investigation mga kababayan na isinulong ni Bato at saka ni Bongo. O sabi dito ni Bato, pwedeng magamit yan against him. Lalong-lalo na under oath siya. O diba? Kayo ang kayo yung author
kayo nag-file ng resolusyon, si Bato yung author, at suportado mo. O di ba? O yung Senate investigation na kayo yung utak para sana i-whitewash yung mga kinasangkutan ninyong katarantaduhan sa AGK, baliktad yung naging epekto para kayong tumalon sa kumunoy. Hindi papayagan ng Diyos ang ganyang mga masamang intensyon. Sinubo ninyo yung sarili ninyo. Self-incrimination yung ginawa ninyo. Ano yung admission mga kababayan ni sa Impact Leadership Report ni Bato? Pwedeng magamit yan against him, lalong-lalo na under oath siya. So aminado si Senator Bato that former President Rodrigo Duterte's testimonies before the Senate Blue Ribbon Subcommittee regarding his bloody war on drugs could potentially be used against him. During the hearing, Duterte admitted to the existence of the death squad, DDS, and mentioned ordering police officers to incite crime suspects to resist arrest, thereby providing grounds to kill them. Pwedeng magamit yan against him, lalong-lalo na under oath siya, De La Rosa said in a virtual briefing kahapon po, acknowledging that Duterte's statement under oath carry legal weight. Di ba nagsalita siya doon? Pero depende na sa kanya. Yan, how is he going to defend himself? De La Rosa, who served as PNP chief under Duterte, noted that the former president rarely took advice, often choosing instead to follow his own decisions. De La Rosa, who was also a former police director in Davao City, dismissed Duterte's statement linking him to the DDS as a joke. Malabo na joke yun. Inamin niya under oath. Kung joke yun, di sana walang 20,000. Yun ang ebidensya Ang ebidensya po, the reality. Ano nangyari? More than 20,000 or close to 30,000 ang namatay po sa AGK, tukang-tukang war on drugs. So yun ang ebidensya. On record, 6,000 daw. 6,300 yata yon. Ang official records ng PNP. Madaling sabi, dinoktor nila. O sabihin natin na 6,300. Kung nanlaban yon, sabi nga ng mga abogado, sabi doon mismo sa Senate hearing, nasaan yung weapons? Nasaan yung mga baril na ginamit sa panlalaban? I-present ninyo. Malamang wala sila, mga kababayan, na maipipresenta yung PNP. So, ang ibig sabihin, ginawa nila ng kwento para i-justify sa police report ng laban. Pag hindi sila nakapag-present ng mga ebidensya, mga kababayan, ng mga weapons na ginamit ng mga suspects, at talagang matutuloyan itong si Digo, si Bato, Sabit, pati si Bongo. O ngayon, sino nag-initiate ng investigation sa Senado na nagpaamin kay Digo? Hindi po yung Congress. Kasi sa Congress, hindi man po siya nag-attend doon. Ayaw mag-attend ni Digong. Gumawa ng palusot na may sakit daw siya. Nang mag-initiate si Bongo ng Senate investigation para daw manap ang katotohanan, lumabas yung katotohanan, ayun, lumabas nga. Biglang nasabi, mga kababayan ni Digong, ang katotohanan, itinuro niya, nilaglag niya yung mga tao niya. Si Bato, pati yung mga inira. Lahat niya yan. Lahat sila death squad. Ayun. Diba, mga kababayan? Talagang, ang tingin ko po, gumalaw na yung ating Panginoong Diyos, the Holy Spirit, na udyukan, mga kababayan. Itong si Digong, nasabihin na yung totoo para kanyang panagutan. Diba? Siya mismo, ang nag-initiate ng investigation po, si Bongo. Kung hindi kayo nag-initiate ng investigation, suportado ni Bato, hindi sana nakapagsalita ng ganon si Digong na magagamit na ebidensya laban sa inyo. Ang ginawa lang, mga kababayan ni Risa Ontiveros, pinikon si Digong, nakuha yung weakness po. Magaling si Risa Ontiveros. So you see, so malamang mula kay Senior Aguila, kay Alice Goo, kay Pacquiao, ang susunod na magiging trophy sa pagiging magaling na senador ni Risa Ontiveros, na dati hindi ko nagugustuhan si Risa. Ngayon natin, salute to you, Senator Risa Ontiveros, kasama sa magiging trophy sa pagiging senador ni Risa, itong si Digong, si Bato, pati si Bongo.
Right now mga kababayan, magsisimula ng mag-imbestiga yung ating PNP. Ito yung balita. PNP to probe alleged about death squad of Rodrigo Duterte. Yan o. In a press briefing kahapon, Police Brigadier General Jane Fajardo. Na-promote na pala si Jane Fajardo. General na. The PNP is examining recent statements made by Duterte during the Senate hearing on October 28. Tapos, and later on, isasampa na siya mga kababayan sa DOJ para masimulan ang case build-up. Sabi po ni Jane Fajardo, if you have monitored the former president's statements, with all due respect, he initially mentioned claims of a death squad, which he later retracted. However, this will not stop the PNP from pursuing an investigation into this case. Fajardo added that PNP Chief General Romel Marbil has ordered the extraction of data on unsolved drug-related deaths reportedly tied to the alleged death squad. Sabi po ni Fajardo, the PNP will avoid giving preferential treatment if evidence points to the involvement of a former high-ranking police official. Hindi nila sasantuin si Bato po. Malamang sa malamang, kung ano ang inabot ni Pacquiao, yun din ang abutin ni Bato, ni Digong, sa Kanibongo. Magsasama-sama sila mga kababayan. So sabi po ni Fajardo, a series of meetings niya has already commenced to coordinate investigative efforts aimed at a credible and transparent probe not only of the alleged about death squad, but also of all cases specified during recent Senate and congressional hearings. So gagamitin nila mga kababayan yung nauna ng mga revelations sa Quadcom hearings at ngayon po yung admission mismo ni Digong sa Senate hearing. Latan niya sila death squad, pero mayroon pang anyako. Ay na-mention siya mga kababayan, 7 na mga private death squad. Slip of the tongue po. Ang ibig sabihin ng slip of the tongue, that is the truth. Nasabi bigla yung kung ano yung totoo mga kababayan. Kasi yung strategy ni Risa, ginalit niya si Digong. Nanggalitin niya, biglang nagyabang. Ayun. Ganyan lang po sa psychology. I think may alam sa psychology mga kababayan. Itong si Risa Ontiveros, napaamin po yung kinikilala ng mga DDS na genius. Genius ano yan sa politika. Tinalo lang ni Risa Ontiveros. Pabor yung ating mga netizens na gawin agad-agad yung investigation at ang pag-file ng kaso laban sa Duterte, dating Pangulong Digong at mga kasabwat niya. Sabi ni Jasmine Apoli, the statements made by him are a reflection of his overall disregard of the law, like Duterte criminal. His flippant attitude during the Senate hearing is unacceptable. It's essential for the PNP to hold him accountable for this behavior. The nation deserves a leader who values integrity. Sabi ni Hamilia Tuazon, seeing him at the Senate was frustrating, especially with Duterte criminal's latest remarks. His lack of accountability in his statements is troubling. The PNP must recognize the potential fallout from his words. We need a leader who embodies responsibility and respect. Sabi ni Tricia May Hidalgo, the fact that the PNP is examining Duterte criminal's statements now is both amusing and infuriating. They have had years to do this, and the recent awakening raises serious questions about their priorities and motivations. Hindi man ito ginawa noong previous administration kasi yung PNP hawak ng dating Pangulo. Siyempre, walang mag-initiate sa leadership ng PNP. Pero ngayon, bagong administration, so may lakas ng loob yung ating mga kapulisan na gawin yung kanilang trabaho. Noon, na ginawang killing machine po ang PNP. Sa admission mismo ni Colonel Joby Espinido, tinawag niyang biggest criminal syndicate yung PNP.
during the Quadcom investigation. Sabi ni Raymond Prudente, in the interest of justice and fairness, it's essential that the current Marcos administration take meaningful steps to address the impact of the Duterte administration's war on drugs, particularly for the innocent victims. This would not only help restore public trust but also signal a commitment to human rights in the rule of law in the Philippines. To achieve this, the administration could prioritize transparent investigation into the allegations of extrajudicial killings or EJKs, ensure accountability for implicated officials, and provide support and reparations for victims' families. Strengthening collaboration with the international bodies in addressing ICC concerns could also reflect a dedication to international human rights standards. Comprehensive action would demonstrate a genuine commitment to justice for victims and set a strong example of accountability and reform. Justice delayed, justice denied. Ang sabi, mga kababayan, sa latest na balita sa ICC, yung ICC is closely monitoring yung mga developments dito po, lalo yung Senate hearing in Quadcom. Yan po. The office investigation are built from a wide range of sources. In this light, the office follows developments in the Philippines closely as their relevance for its ongoing investigation, sabi po ng ICC. Kahapon lang po ito, mga kababayan. At sabi ni Nery Colmenares, Attorney Nery Colmenares, they're expecting that before the end of this year, baka magpalabas na daw po ng warrant of arrest laban kay Digong ang ICC. Yan po. After Senate hearing, ICC may issue arrest warrant against Duterte before end of 2024, sabi po ng ex-Solon, si Nery Colmenares. Sabi niya, he would not be surprised if the ICC issues a warrant of arrest against Duterte before the year ends, which would signal the beginning of trial. The ICC is investigating Duterte's war on drugs for alleged crimes against humanity. Sabi po ni Colmenares, pagkasabi niyang udyukan mo para kunwari ng laban, libo-libo ang namatay. Yon yung isa sa mga dahilan kung bakit napakalakas ng kaso against President Duterte sa ICC. And I would not be surprised if the ICC will terminate its investigation soon and issue a warrant of arrest against President Duterte at least siguro before the end of this year. President Duterte will be the first Asian to be tried in the ICC, sabi po ni Colmenares. So yun, mga kababayan. So mangyayari niyan, parang si Pacquiao nga, may kaso sa Amerika, may kaso dito sa lokal, sa Pilipinas. So si Digong ganun din kasi nagsisimula na mag-imbestiga sa Davao Death Squad yung ating PNP. And with that statement na umamin siya na inuudyukan niya yung mga pulis para manlaban, ma-justify yung EJK. Magagamit yun, mga kababayan, ng ICC mismo. At by admission mismo ni Bato na yung mga statements, testimonies ni Digong kasi under oath, magagamit laban sa kanya. Kasama siya doon. Siya yung Chief of Police, PNP Director General. Ayan man lang po, mga kababayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.